Si Santa Mama, guys, natututo na rin kahit papano mang-asar. Paano mo naman nasabi, Mima? Nakikita niyo yan, guys. Nakangiti pa talaga, guys, oh. Tapos hawak-hawak niya yung isang pamaypay. Tapos may nakalagay, confidential fan. Wah! Talaga nga naman. Alam niyo, ito yung nagustuhan ko talaga kay Leni Robredo, no? Pag nagpapakita talagang meron hong kadaladalang katatawanan. Kahit nung election pa naman yan, guys, di ba? May daladalang may daladalang funny moments itong si Nanay Leni. So anyway, nung panahon yan, guys, na 'di ba ng eleksyon, kasi talaga nga namang binirada itong si Leni Robredo, si former Vice President ng katatawanan sa social media. Kasi totoo naman kasi, guys, nakakatawa. Pero itong picture na to, guys, I find this photo cute. So para sa akin itong picture na to, napaka-cute. Pero ako, nanay, baka i-bash ka na naman ng mga DDMs. Ang dami pa namang tangang mga DDS ngayon. Ay, nako. Anyway, sabi dito, Robredo delighted to receive confidential fan, no? Confidential fan, no? Baka mamaya may matamaan dito. Tapos, yung picture kasi, guys, yung pamaypay, si Fiona. Si Fiona. Tapos, confidential fan. Alam naman natin, guys, kung sino yung merong pinakaharap na confidential fan ngayon. Ewan ko ba dito? Alam nyo, natututo na talaga si nanay, si Santa Mama na mang-asar kahit papano. Pero itong picture na to, guys, I find this photo cute. So para sa akin, cute tong photo na to. Huwag niyong masamain, guys, Pero wala namang mali siya kasi bigay lang naman to sa kanya, Gugulo din naman ang utak ng mga DDMs na to. Bato-bato na lang sa langit, matamaan. Eh di matamaan ka, ginusto mo yan, So, bigay lang to sa kanya regalo na to. Siyempre, as an appreciation sa nagregalo, pinicturean nila, pinost, syempre, di ba, bigay yan kay nanay, kay Santa Mama, di, tatanggapin niya yan, bigay yan, Tsaka lahat ng mga supporters niya, binavalue niya yung mga binibigay sa kanya ng mga gift, or kung ano pa mang mga, treasurable, things, talagang kinikip yun ni Leni Robredo doon sa kanyang museum. So anyway, sabi dito, former Vice President Leni Robredo is all smile. Nakatawa, smile, smile. After receiving an amusing holiday present from a local entrepreneur and designer. So, sino yung nagbigay sa kanya dito? So, Robredo was presented a hand fan with the little words, confidential fan, crafted by talented Mikey Francis Mayores during a holiday party hosted for Museo ng Pag-asa volunteers. So, si Mayores, guys, is one of the merchandiser at the Hope Museum, a project initiated by Robredo and her team. So, affiliated itong Pag-asa, di Museo. Tama ba ako? Museo ng Pag-asa doon sa Angat Buhay sa team ni Leni Robredo. So, Robredo took to Instagram to thank the fan creator for the thoughtful gift. So, ako, guys, personally, hindi naman, itong mga picture na to, hindi na to ipopost ng wala-wala lang. Siguro pinost to ni nanay, ni Santa Mama, di ba? Kasi nga, natututo na siyang mang-asar. Well, I like her personality kasi nung panahon ng eleksyon, yung mga basher ni Leni, hindi niya naman pinatulan. Actually, guys, matagal na itong nanahimik talaga si Leni Robredo. So, dapat move on na tayo, kasi may presidente na tayo ngayon, Ilihis ko lang muna yung usapan natin sa confidential fund hawak ni nanay. So, ako, guys, naka-move on na ako kasi tapos na yung election, di ba?
may presidente na tayo, nanalo na yung ating gustong presidente. Kaya nonsense naman if tiradahin natin ng tiradahin itong si Leni Robredo kasi wala nang ginawa naman ng tao na mali eh. Tsaka matagal na siyang nananahimik. And then, na-shock na lang ako, 'di ba? Minsan na nga lang mag-ingay si nanay, pero you know, sa nakakatawang pamamaraan pa. Ang simple lang ng ni Leni, no, para mapatawa tayo. Minsan sa kanyang mga maling-maling words, or minsan sa kanyang kilos na din. Pero minsan, habang guys, I find this photo cute. Sa totoo lang, napaka-cute ni former Vice President Leni Robredo neto. And anyway, guys, alam din naman natin kasi na may pinapatamaan yan dito. So, hindi ko rin kasi, guys, lubos maisip na itong mga dilawan, 'di ba? Na ngayon, yung mga dilawan ngayon at itong mga pulahan ay magkakampihan. Pero guys, kahit ang dilaw at pulahan ay nagkakampihan, nandun pa rin yung thought nila, yung thinking nila na anti-Marcos pa din, yung iba dyan. So, hindi na natin mababago yan. So, nagkakampihan lamang ho ang dilaw at ang red sa usaping West Philippine Sea, sa usaping peace talk, sa usaping justice system, 'di ba? At dito sa mga Duterte, sa mga ginagawang panduloko sa atin ng mga Duterte. So, doon ko nakikita na doon tayo nagkakaparehas ng opinion. Pero not in all the aspects. Kasi pag usaping martial law, talagang kaaway natin yung mga dilawan na yan, di ba? Kasi yung thought nila, yung mindset nila, na talaga subjective na hate nila yung mga Marcoses. Pero anyway, guys, move on na tayo kasi we have a new president and nanalo naman yung gusto natin. So, ang gawin na lamang natin dito, kasi ako, nung katatapos na eleksyon, sabi ko, kung ano yung tama, sabi ko, yun yung ating gagawin. So, pinangako ko yun sa aking sarili. Hindi ko naman in-expect, guys, na si VP Inday ay magkakaganito. Hindi ko siya in-expect. Sabi ko, basta kung nasaan yung tama, doon ako papanig. So, yun ho yung yung binitawang thought ko habang nagko-content ako. Sabi ko, kung ano yung tama, doon ako papanig. And I find na, VP Sara is parang one of my mistake na binoto ko siya, nanalo siya. So, para sa akin, isang kamalian na itong pagkakapanalo ni VP Inday kasi nakita ko na politically immature pa siya. Emotionally immature pa din. Lahat ng bagay napaka-immature, konting kibot, sumbong agad sa kanyang tatay. 'Di ba? So, hindi siya para sa akin yung best and strong leader na kailangan ng ating bayan. So, nakaasa pa din siya sa kanyang magulang. Kagaya dito sa recently issue ni Badoy at ni Ka Eric. Nagpasalamat siya na si Ka Eric daw ay naninindigan sa tama. Meron bang paano naninindigan sa tama? Sila na nga yung merong admittance na nagkamali sila sa pagsabi nila na itong si Romualdez ay naggasta ng 1.8 billion. So, paano naging tama yun, diba? So, you know what, guys? Napapansin ko dito kay VP Inday, hindi siya para sa bayan eh. Para siya sa mga kakampi niya, para siya sa mga alipores niya. So, doon lamang ho ako nagkamali. But anyway, di ba, sabi ko nga sa inyo, mas mabuti na din nalaman natin itong kanyang pag-uugali. Ngayong VP pa lamang siya. Kasi paano na yan pag naging presidente siya? 'Di ba? So, ano yung natin? Ano yung magiging laban na natin doon? Presidente yun. Ay baka malay mo, wala na tayong boses niyan pagdating ng panahon. Kasi 'di ba, presidente siya eh. So, buti na lang hindi siya naging presidente. But anyway, going back sa ating topic, ang cute talaga dito ni Leni. Ang cute. Confidential fan. Anyway, baka mamaya gawing issue to ng mga DDS na to. Bato-bato na lang sa langit. Matamaan. Magalit ka sana. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Malicia Jot. Nagbabalik ulit para sa ating